This is my big bike na Fortress 400 netizens. Sa expressway legal na ang isang to. Pero alam nyo ba na mayroong mini version nito? Silipin natin ngayong araw yung Fortress 160. Tara! So nakakatuwa netizens kasi itong isa sa mga dream natin na maxi scooter meron siyang mini version na 160cc. Yun nga yung Fortress 160 na panalo pagdating sa specs and features. Kasi biruin mo naka-hybrid engine na siya. Yan yung magbibigay ng extra torque boost na kakailanganin natin sa arangkada. Isa pa sa gusto ko sa kanya ay yung safety feature niya na dual channel ABS at meron pang screen mirroring. Meron din to nung feature na kung saan pwede ka mag-navigate sa phone mo o kaya naman ay kahit yung mobile games ay makikita mo nagre-reflect sa screen ng motorsiklo mo na hindi natin basta-basta nakikita sa mga bikes sa ganitong category. Galing, di ba? Pagdating naman sa looks, syempre smaller version nga siya ng Fortress 400. So mababanaag mo talaga sa kanya yung resemblance nung bloodline ng Fortress. Parang ang first impression ko sa kanya is kamukha niya si Cubo ng Pokemon. Itsura kasi niya, mistulang may maskara. At ito naman yung re-review natin ngayon. Napaka-elegante niyang tignan. Pero pa siya ibang colorway. Very minimalist lang din yung decals ng isang to. Makikita mo lang yung emblem ng Fortress 160 sa may bandang gilid na nagpa-elegante pa lalo sa kanya. Intimidating and somehow sophisticated looks. Yung tambucho niya, halos kaparehas at kamukha din netong sa 400 version. Pwede mo siyang ipang daily. Kaya napapaisip din akong kumuha netong 160 version kasi safe naman siya ipang daily dahil dual channel ABS nga. At the same time, mas magaan siya syempre kung ikukumpara mo dito sa 400cc na maire-recommend ko naman during weekend ride or kapag ka malalayong biyahe. Aside dun sa kanyang fully digital meter panel na sobrang kitang-kita kahit sa direct sunlight. Meron na din siyang USB port sa kanyang bulsa, nakasyang-kasya ang isang smartphone at syempre fuel injected na rin ang kanyang engine kaya magiging matipid ito sa gasolina. Speaking of gasolina, ito yung fuel consumption niya at malayo na ang mararating mo bago ka magpa-refill ulit dahil tumataginting na 8 liters yung kanyang fuel tank capacity. Given the fact na FI na, matipid na sa konsumo ng gasolina, malaki pang fuel tank. Napakagandang combination yan kung naglo-long ride tayo. Sa makina meron tayong single overhead cam. Siyempre dapat yung norm ngayon na liquid cooled na para mabisa kahit gaano kahaba yung biyahe. No overheating. Just make sure na tama yung coolant level ninyo. 160cc with a bore and stroke of 57.3 by 58.1 mm. Naka-automatic CVT, so gas and go ka na lang. Ngayon, pagdating naman sa performance, we can expect na kaya tayong bigyan nito ng whooping maximum power of 11.8 kilowatts at 8,500 RPM. Habang meron naman itong maximum torque na 13.7 Newton meters at 6,500 RPM. Saan kayang scooter masarap i-compare ang motorsiklo na to netizens? Comment nyo naman sa ibaba at gagawa natin ng comparison video next vlog. Napakataas din ng ground clearance nito 140 mm. So wala ka ng pangamba na baka sumayad ka kung mapapasaba ka sa mga off-road, bato-bato, lubak-lubak. O kaya naman yung may mga higanting humps na nadadaanan tayo dito sa Pilipinas, uso yan So you have the peace of mind na mataas yung ground clearance ng motorsiklo mo. Yung iba gusto nang mababa pero ako personally gusto kong mataas ang ground clearance para walang sayad kahit na mag-angkas ka. Speaking of angkas, malapad po yung kanyang seat so kahit yung pillion ride natin or OBR hindi mangangalay sa mahabang biyahe. Kabitan mo ng hybrid top box na may backrest, especially yung pinakabago ngayon na version 3 nung hybrid Dura para pati yung pillion ride mo ay comfortable sa mahabang biyahe. Friendly din sa mga short riders ang seat height nito dahil 755 mm lang. Nung maupuan ko nga ito last time, ay abot ko naman sa height ko na 5'4". Pero hindi rin mabibitin kahit na matatangkad na driver kasi malawak naman po yung kanyang legroom. Meron tayong suspension na telescopic forks sa unahan at naka-telescopic coil spring oil naman sa likuran. I wonder if may kakasyang TRC Racing na suspension dito para ma-maximize natin yung magandang feedback pagdating sa bumpy roads. 132 kilograms ang kanyang weight. Both sa unahan at sa likuran netizens ay naka-disc brake na sila at kagaya ng nasabi ko ay parehas pong naka-ABS or anti-lock braking system. We also have a tire size of 110/80/14 sa unahan, habang 130/70 13 inches wheels naman sa likuran. Parehas na rin ng mga PCX, NMAX na meron 13 inches wheels sa likuran para mas mabigay niya sa atin yung arangkada na hanap natin for daily use or from stop ay mabigyan agad tayo ng good start. Pagdating naman sa overall dimensions, meron tong length na 1,945 mm by 765 by 1,200
230. Very decent din yung kanyang seat storage at kakasya na yung mga basic na needs natin. Meron lang din tayong minimalist logo sa may bandang gilid. Tapos meron din tayong very stunning na tail light. Wala na rin siyang mga nakahiwalay na turn signal sa pwedeng mabali in the long run, pero very visible at may kanya talagang style itong tail light niya. Pogi, di ba? Tubeless na rin po pala yung kanyang mga tires, citizens, ha. Siguro kung magpapalit man tayo in the future ng tires para dito, Syneos tires yung gagamitin natin para ma-make sure natin yung longevity at tibay ng kanyang mga gulong. Pero dito syempre netizens, the windshield para sa ease of use, lalong-lalo na kapag pinapaspasan na tayo ng mahangin sa mabilisang facing ng ride at hindi siya dadirekta sa driver kundi dumudulas lang. So that's very good for touring, kaya pwede ito kung mag-endurance ka. Keyless system na rin po ang motorsiklo na to. Meron din tayong wheelbase sa 1,335 mm. May kill switch sa side stand at meron din tayong napaka-sturdy na tapakan for our pillion ride. Very neat din yung design rear wheels niya kasi meron na siyang parang built-in na tire hugger. Isa pa rin sa napansin ko, netizens, ay katangi-tangi yung mga turn signals niya sa front looks. Meron talaga siyang angas at dating na very futuristic at siguradong appealing sa masa. Ganon din yung kanyang mga side mirrors, napakalalaki din na magiging useful sa biyahe, pang-araw-araw. At syempre, yung kanyang mga handle grips ay makapit din na meron pang mga balancer sa dulo. Maging dun sa unahan ay may reflectors din tayo, added visibility at night. At gustong-gusto ko rin yung shape ng fender niya, pati yung mga curves dito sa motorsiklo na to. Very good itong matte finish. Overall, netizens, napaka-compact ng motorsiklo na to at talaga may re-recommend ko as an option kung sakali man na nagde-decide ka pa lang kung anong motorsiklo ang bibilin mo. I'm also someone na looking forward na makapag-test drive nito in the future kasi nga meron tayong 400cc version niya. Na for me, talagang satisfied ako dito sa Fortress 400 as my first maxi scoot. So, as someone na mahilig talaga sa scooter na automatic ay isa rin ito sa medyo inaay ko. At sana, makita natin na dumami din ito sa kalsada. Lalong-lalo na ang Bristol na isa sa mga maaasahang brand talaga when it comes to reliability ng engine and syempre modern specifications so talagang competitive pagdating sa presyo. Speaking of presyo, ito po ngayon ay merong SRP na 139,900 pero I know magkakaroon ka pa ng certain discounts kung ika-cash more. Mismo mag-i-inquire ka dun sa kanilang branch na nearest sa inyo pero ako personally, dun ako pumupunta sa Bristol, Caloocan kasi yun yung pinaka-main office nila. Kung gusto nyo rin ito netizens ay pwede din kayo mag-visit. Ano masasabi nyo sa motorsiklo na ito? Sulit ba siya para sa presyo niya? Para sa akin, yung dual channel ABS, screen mirroring, hybrid engine, ay sulit na sulit ka na sa motorsiklo na to. Dagdag mo pa na liquid cooling system. Ano pa kayo mga ibang motorsiklo ang gusto nyong i-review natin next vlog netizens? Comment nyo naman sa ibaba. Saan kaya ito maganda i-compare? Palagay nyo ba? Pwede natin siya i-compare sa PCX, sa NMAX? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always.